Sino mang pabor sa impeachment, sino man ang laban kay VP Sara, sino man ang ayaw ng impeachment, sino man ang pabor kay VP Sara, hindi ko po papakinggan kaugnay sa ginagawa o gagawin naming trabaho sa impeachment dahil mga partisano po yung mga yan. Hindi ko po trabahong kampihan ang sino man sa kanila. Ang trabaho ko po gawin kung anong dapat gawin ng Senado ng parehas at patas, ano man ang kakalabasan nito. Ngayon, dun sa mga nagmamadali, Mamami, ang problema sa kanila, hindi nila naiisip, kung sa kakamadali, babigyan pa ng karagdagang rason, questionin ang aming ginagawa, mas tatagal ito. Mas mabababoy yung proseso at mas bitin-bitin ang pag-usad nito. Kung nag-banjing-banjing nga sila at pa-relax-relax sila nung final yung impeachment complaint, tinabot sila ng 2 buwan. Anong nirereklamo nila ngayon? From newsroom to screen, the Philippine Star continues to deliver stories that matter. Welcome to Truth on the Line, the Philippine Star's pioneer news and current affairs show. I am Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Joining us here today is Senate President Cheese Escudero. Hello, SP Cheese. Kumusta po? Hi, Ma'am Ami. Magandang araw sa iyo. Sa lahat na ating taga-subaybay, magandang araw. Thank you and it's nice to be here. Kabi-kabila, bati ko sa inyo from left to right, and I'm talking about political left to the political right dahil dito sa impeachment na to. Sino sila, Ma'am Ami, para mapagtanggol ko naman yung sarili ko sa kanila, quote-unquote? Sige, unahin natin yung of course, yung pinakamainit ngayon. Merong panawagan from your good friend, according to him, magkaibigan naman kayo, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, na magtawag na daw ng caucus ng Senate para daw mapagdesisyonan na kung uumpisahan na ora mismo yung impeachment trial or susundan yung timetable mo for the trial, formal trial. What's your reaction to that? Well, Ma'am Ami, ni-refer ko yung kanyang request sa aming mga kasamahan, gayon din sa Rules Committee at sa legal team ng Senado na binubuo namin ngayon. Pero, Ma'am Ami, ano man ang gawin naming caucus, kapihan, dinner, merienda, kung wala naman pong session, wala naman po kaming magagawa dahil hindi po namin pwedeng baguhin yung timetable na binanggit ko, maliban na lamang kung magkakaroon ng sesyon ang Senado at ang Kongreso at mare-refer yung impeachment sa plenaryo at makakapag-convene yung impeachment court. Hanggat wala po yun, baliwala po ang anumang kapihan o merienda namin. Pero anytime, pwede po naman kami magmerienda ni Senator Pimentel basta't libre siya at hindi siya ganong busy sa kanyang pangampanya. Tinanong namin siya kung sinagot mo yung love letter niya sa'yo. Yung letter 1 kasi meron daw letter 2. Nag-usap na ba kayo since you got that letter? Hindi pa, Ma'am Ami. Pero tulad ng sinabi ko, nirefer ko yung sulat doon sa Rules Committee at sa legal team para sila magbalangkas ng mga posibleng sagot. Siguro sa mga susunod na araw, magpapalitan kami ng mensahe o message. Medyo busy lang din yata siya at ako nitong mga nagdaang araw. You're talking about the Rules Committee, no? Kasi yan din ang sinasabi nung iba naman ng mga mga kaibigan mo rin, na sapat na naman daw yung rules ng Senate and you don't have to rewrite the rules para lang sa impeachment ng Vice President. Sabi nino? Well, among them, si Coco. Sino mang pabor sa impeachment, sino man ang laban kay VP Sara, sino man ang ayaw ng impeachment, sino man ang pabor kay VP Sara, hindi ko po papakinggan kaugnay sa ginagawa o gagawin naming trabaho sa impeachment dahil mga partisano po yung mga yan. At yung mga sinasabi niyong bumabati ko sa akin kanina mula sa kaliwa at kanan, klarong meron na silang posisyon kaugnay sa isong ito. Hindi ko po trabahong kampihan ang sino man sa kanila. Ang trabaho ko po gawin kung anong dapat gawin ng Senado ng parehas at patas, ano man ang kakalabasan nito. Para sa akin, mas importante yung proseso, hindi yung dulo. Makonvict man o ma-acquit sa VP Sara, ang importante ay kapani-paniwala at parehas at patas ang prosesong sinunod namin. Ngayon, dun sa mga nagmamadali, Mamami,
Ang problema sa kanila, hindi nila naiisip, kung sa kakamadali, babigyan pa ng karagdagang rason, questionin ang aming ginagawa, aba, mas tatagal ito. Mas mabababoy yung proseso at mas bitin-bitin ang pag-usad nito. Mas maganda na siguro, tuloy-tuloy ang pag-usad dito kapag ka nagsimula na. Katulad na lamang ngayon, maraming naghahain ng kaso sa Korte Suprema, kabilang na si VP Sara. Maganda na pong matapos lahat yan bago kami magsimula ng paglilitis. Para pag nagsimula, tuloy-tuloy na hanggang sa dulo. You're talking about a special session. Sinabi nag-react yung Malacanang dyan dahil tinanong sila. Sabi nila, magtatawag daw si President Marcos ng special session kung hihingi ng mga senator and specifically you. Ano naman yung masasabi niyo? Parang sabi naman ng iba, nagtuturo-turuan daw kayo. I will not do that, Ami, because it is against the Constitution. The Constitution is specific. Pwede magpatawag ng special session kapag ka ang Senate President ay nakipagkonsultahan sa minority at majority leader, hindi kailangan ng caucus, at pag pinahintulutan ng Speaker, at para lamang sa urgent legislation. Sinungalingan ba tayo? Magbubulag-bulagan ba tayo? No, kunwari may urgent legislation pero impeachment talaga gagawin natin? Gusto ba nila magbigay ng karagdagang rason na naman na umakyat sa Korte Suprema? Hindi para sa akin na gawin yun. Specific ang konstitusyon, Ma'am Ami. Pwedeng magpatawag ng special session kapag ka, una, namatay o may nangyari sa presidente o mayoriya ng gabinete ay nag-certify na incapacitated siya. Pag namatay na impeach o naging incapacitated ang vice president at kailangan maghanap ng panibagong vice presidente mula sa Kongreso. Pangatlo, kapag nagdeklara ng martial law ang Pangulo, automatic magko-convene ang Kongreso para by joint voting. Ito ang kaisa-isang pagkakataong joint voting ang Senado at Kongreso pagbotohan kung i-extend ba yan o yan ba ay pagpapaliban. At pangapat, para i-canvass ang boto sa presidente at vice-presidente sa isang presidential election at para i-proklama ang presidente at vice-presidente ang nanalo. Yun lamang yung mga pagkakataon, Ma'am Ami, na pwedeng magtawag ng special session sa parte po ng Kongreso mismo. So wala ka nakikitang urgent piece of legislation na pwedeng magtawag ng special session at pagkatapos isasabay yung impeachment? Wala po. Ikaw na mismo nagsabi. Para sa impeachment to, di ba? Hindi para natin niloloko mga sarili natin. Maghahanap tayo ng urgent piece of legislation pero ang rason naman talaga ay para sa impeachment. Mabalik ko yung katanungan. Nung inihain ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, December final yan, isang linggo pang nagsesyon ng Senado pero hindi nag-convene ang impeachment court. Hinayaang matapos ang recess, Christmas and New Year break. Nag-resume po January. May nagreklamo ba? May nagsabi bang, uy, hindi yan forthwith. Yung kay Mercy Gutierrez, 3 araw pa bago nag-adjourn ang Senado at ang Kongreso. Nag-convene ba ang impeachment court? Hindi. Nag-resume sila, makalipas din ang recess nung takdang panahon na yon. Makalipas sa mahigit 1.5 buwan. May nagsabi bang hindi yun forthwith? Ngayon, ito ay takdang recess namin. Pinagkasunduan ito ng magkabilang kamara noong July 2024 pa nung kami nag-resume sa aming third regular session. Anong rason para baguhin namin yon? Dahil espesyal si VP Sara? Dahil maraming sinisindahan yung mga puwet at hindi mapakalit, gusto nang matuloy ito? Dahil nanggigigil sila at galit na galit sila sa ikalawang Pangulo? Anong dahilan? Ngayon, kung ano man ang pagtrato ng Senado sa ibang impeachment complaint, yan din ang pagtrato dapat sa impeachment complaint na ito. Kaya nga nakapiring ang mata ng Lady Justice na sumisimbolo sa hustisya. Wala dapat nakikita. Pantay dapat. At yan ang bala kong gawin kaugnay sa kasong ito. Nabanggit mo na rin lang yung forthwith, let's get it out of the way. Ano yung mga nire-redefine mo daw ang forthwith? Hindi po. Ano bang ibig sabihin ng forthwith? Sila yung nagde-define gamit ang Webster Dictionary. Hindi po ako. Ang Immediately daw, immediately. Hindi na, ko immediately po, yan po sana ang nilagay. Hindi naman po yan ang nakalagay eh. Alam niyo kung saan matatagpuan, Ami, ang immediately? Sa rules ng House. Nakalagay sa rules ng House, Section 3 ng kanilang impeachment rules. An impeachment complaint shall be filed with the Secretary General and shall be immediately referred to the Speaker.
magkatabi ang opisina ng SecGen at ng Speaker sa Kamara. Pero yung tatlong impeachment complaint na unang inihain, 2 buwan na tulog sa opisina ng SecGen. Ngayon, kung sa punto de vista ng mga mambabatas na tumatayong complainant sa kasong ito, ang immediately pala ay pwedeng lumampas ng 2 buwan, anong nirereklamo nila ngayon? Forthwith ang nakalagay sa saligang batas at tinalakay ko na po sa inyo. Forthwith ang nakalagay sa saligang batas pero inabot na 1.5 buwan bago nagsimula ang kay Corona. Inabot na mahigit 1.5 buwan bago pinlanong simulan yung kay Gutierrez. Pero nag-resign sa bago nun. Kaya dinismiss na lamang ng Senado yung impeachment complaint laban sa kanya. So yun yung mga presidents natin kaugnay sa definition ng forthwith. Ngayon, ulitin ko, forthwith, sige na, nandun na tayo. Ang problema mo, wala ng sesyon eh. Hindi po kami pwede mag-convene ng walang sesyon. Normal na recess ito, may eleksyon. So gusto nila mag-special session kami, nagmamadali sila, sagutin nila yung binabanggit ko sa saligang batas. Gusto nilang mag-forthwith kami, gagawin namin, kukonvene namin yung impeachment court ng walang sesyon na klarong illegal. Pwede rin yun. Yung ba gusto nila? Lalong matatagalan ito pag inantala at sinabi ng Korte Suprema na mali ang aming ginagawa. Sa balikan ko, sa kakamadali, minsan mas tumatagal. Sa kakadelay, minsan mas bumibilis patuloy. So sa tama na lamang tayo. Nabanggit mo na rin lang yung process sa House, ano? Kasi marami ding nagke-question noon kung bakit mabagal. Ngayon, I know baka tayo ma-subjudice, pero mag-comment na rin tayo dahil it involves the rules of impeachment. Ang sabi ni VP Sara dun sa petition niya sa Supreme Court, invalid daw yon dahil yung fourth complaint, dahil nga wala naman daw, kailangan daw dumaan sa, well, she's questioning the fast track mode, at saka hindi dumaan dun sa Committee on Justice. Ikaw, anong tingin mo doon? Ika nga, siguro hinihiling ng mga abogado ni VP Sara ay bigyan ng pangalawang pagkakataon para tingnan muli yung mga nauna nilang desisyon sa bagay na yan. Dahil yung desisyon sa bagay na yan, maliwanag at klaro, kaugnay ng mga impeachment sa nagdaang panahon, na isa ako amin sa pinaka-aktibong nakilahok sa mga nagdaang impeachment processes na okay, nasa Kamara pa lamang. O sige, nabanggit na rin natin yung petition ni VP Sara. Yung iba mo namang mga mga detractor na lang, ha? Ang sabi nila, sabi sa'yo, left to right eh. Ang sabi nila, kaya daw gusto mong matagalan to dahil you're worried, well, ang kami mo daw dito ay yung mga against impeachment na kulang daw sa boto sa Senado kung ngayon mag-uumpisa yung trial at tatapusin. Sinasabi nila yan kasi yung ibang kakampi ni VP Sara ngayon, sabi nila, hindi, kailangan matapos yan dahil final in the 19th Congress, it has to be tried and it has to be voted upon by the Senate within the 19th Congress. Ang sabi nila, kaya mo daw hindi ginagawa kasi daw kulang nga daw sa boto. In fact, naglalagay sila ng mga listahan eh. Meron dong 9 senators na nililista sila na sigurado sila or most likely will vote against whatever the contents of the articles of impeachment. So kung yan po ang posisyon nila, bakit nag-file ang mga kakamping abogado ni VP Sara na kino-question yung impeachment complaint na inihain ng Kamara? Bakit si VP Sara mismo kino-question yung impeachment complaint? Akala ko ba gusto na nilang pagbotohan to? Sino ba talaga yung nagsasalita na gustong pagbotohan na to ngayon? At naayaw ko, klarong hindi kampo ni VP Sara yan. Dahil sa kampo ni VP Sara, ayaw nga nilang matuloy ito ngayon o sa susunod man na Senado. So, sino po ang sinasagot ko sa bagay na yan? Sino sa panig nila nagsasabing gusto nilang matuloy ito ngayon? Si Harry Roque, for one, who is a lawyer and a former congressman. Kung hindi daw, back to zero daw. Kung ganong hindi matatapos within the 19th Congress, back to zero daw sa 20th Congress yung impeachment. Sabi ni Harry Roque. Opinion po niya yan. Ginagalang ko pero hindi ako sang-ayon. May ilang mga halimbawa. Una, yung prinsipyo sa husgado at sa korte na nagsasabing ano man ang sinimulan mo, dapat tapusin mo. Anong gusto nila? Pilitin naming simulan to ngayon, pagdating ng June 30, finish or not finish, pass your paper?
Anong ibig sabihin nila? Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution at defense? Pagdating ng June 30, tigil na yan. Bato na tayo. Or kung hindi pa tapos, dismiss na lang. Sa patagalan na lang ang laro at laban. Ano mang sinimulan, dapat tapusin. Pangalawa, iba ang impeachment kaugnay sa lehislasyon na siguro tinutukoy ni Attorney Harry Roque. Ang lehislasyon, ang isang bill, pag hindi napasa at na-approve at napirmahan ng presidente, magsisimula uli sa simula. Pero lahat ng libro sinasabi, sui generis, class of its own, ang impeachment, na hindi mo pwede ihilan tulad sa legislation. At pangatlo, kung hindi pa rin siya kumbinsido o kayo, ang Senate Electoral Tribunal, ito kaso din. May nagprotesta laban sa pagkakapanalo ng isang senador. Yang mga kasong yan, Ami, tumatawid ng Kongreso. May mga pending sa 19th Congress halimbawa na tumatawid sa 20th Congress kung may pending yan, kaya lang wala. Sa mga nagdaang panahon, tumawid yan. Nagpalit ng senador, nagpalit ng justice na nakaupo sa SET, tumuloy yung kaso at tinapos yung kaso. Hindi kinikilala yung pagbabago dahil nga kapag kakaso ang pinag-uusapan tulad nitong impeachment, dapat ang sinimulan ay tumuloy-tuloy hanggang matapos at marating yung logical conclusion. Acquittal man o conviction ng boto, dapat dumating yun matapos makomply yung due process requirement para sa magkabilang panig. Sana nakumbinsi ko si Attorney Roque na one batch ahead sa akin sa College of Law. Ganun ba? Sige, kumustahin ko na lang yung process ngayon. Ongoing because you told us na ang pagkaalam namin, inumpisahan nyo na yung pag-craft ng new rules, or updated rules on the trial. Kumusta naman ngayon? Ano na nangyayari ngayon? Dahil naka-recess nga kayo. The legal team is still debating. I-update ko kayo na eksakto. May mga gusto kaming i-update pero buong ingat namin ginagawa ito. Iniipon namin lahat lang. Kasi ayaw naming masabi ni VP Sara, yung nasasakdal sa ngayon, yung respondent sa ngayon dahil may kaso na, that we are changing the rules in the middle of the game. So we're trying to amend the rules to comply or apply to situations not necessarily sa kanya, but to future situations na may nakikita kaming mga gap. Upang sa gayon, hindi mareklamo na binabago namin yung rules para lang sumwak sa kanya, para mas madiin siya o mapaboran siya. Nag-iingat lang kami sa mga pagbabago sa rules na ginagawa namin doon. Pangalawa, sinasaayos na naman yung budget na kinakailangan, bagaman hindi ganun kalaki. Para sa impeachment complaint, pinag-aaralan na namin yung schedule at yung flow ng tao sa Senado dahil may trabaho pa rin kami. Kaugnay ng legislasyon, maliban sa impeachment trial. At panghuli siguro, iniipon na namin at inaabisuhan na namin ng staff na magbuo ng iba't ibang team para maging support dito sa impeachment trial na gagawin ng Senado na dagdag sa ordinaryong trabaho namin bilang mga mambabatas. Sa party ko, bagaman abogado na ako, nag-aaral at mag-aaral pa ako. Siguro hindi ng panawagan ko sa aking mga kasamahan o mga tumatakbong senador na magsimula na rin magbasa-basa at mag-aral dahil katiyakan na magkakaroon ng trial sa mga darating na linggo at buwan. At gayon din, yung magkabilang panig. Dakdak ng dakdak, ang prosecution, ang House prosecutors na ngayon na ngayon na ngayon na, imbis na magmadali sila, kung pwede ko silang payuhan at paalalahanan, ayusin nila yung kaso nila, ayusin nila yung ebidensya nila, maghanda sila. Dahil sa mahabang panahon na binibigay sa kanila, pati na rin sa defense, sa panig ni VP Sara, wala silang dahilan sabihin hindi sila handa. Wala silang dahilan manghingi pa ng dagdag na oras pag nagsimula ng trial. Dahil sapat na ang oras na ito para paghandaan nila ang kani-kanilang kaso sa depensa man o sa prosecution. May iniisip ka bang prosecutor na masyado nagmamadali? Baka naman gusto mong pangalanan. Hindi, lahat sila yun ang sinasabi, hindi ba? Mga apat lang yata o tatlo naman yung nagsasalita palagi at sinasabing dapat gawin na ng Senado. Sabi ko nga, kayo nga na complainant, tandaan mo yung mga congressman, mga complainant ito. Yes. Ito ang mga complainants laban kay VP Sara. At yung grounds na sinampa nila sa fourth impeachment complaint, halos parehong grounds lang yun sa unang tatlo. Kung nag-banjing-banjing nga sila at pa-relax-relax sila nung final yung impeachment complaint noong Disyembre at inabot sila ng 2 buwan bago na ilipat ng SecGen sa Office of the Speaker,
siguro naman wala silang karapatan madaliin kami dahil 2 oras lamang bago kami na-turn nung final nila sa amin yan. May role ba ang House? Kinukonsulta ba sila in any way dyan sa pagka-craft ng rules ng Senate? I know it's a completely Senate business, Pero kahit informal consultation, meron ba? Walang ganon. I am not consulting the House in any way, manner, shape, size, or form. The House is clearly on one side in this issue. Neither am I consulting anyone from the legal team or friends close to the Vice President. We are consulting our own Senate legal team. We have engaged the services of external counsel para din mag-advise sa amin kaugnay nito para mabigyan ng perspektiba yung mga miyembro ng Senado sa options namin sa rules. Etong mga the weeks before the formal trial, para siyang pre-trial ba? Para ba yan sa korte na magtatanong kayo? Kasi yung iba yun ang sinasabi eh. Merong magpapadala ng parang affidavit, counter affidavit. Ganyan ba yan? May pre-trial ba yan na ganon? Nasa rules of court na bago yan. Pero nakalagay naman sa rules ng Senado sa impeachment, suppletorily applicable ito. Pero kailangan pa rin namin siguro bigyan ng notice yung mga partido kapag naaprubahan na namin yung rules talaga. Ang nakalagay sa rules, ang proseso ay ito. Kaya dun sa mga nagsasabing kayang tapusin yan sa 19th Congress pag-resume ninyo. 10 days upon receipt of summons. Assuming June 2, nag-convene kami. In-approve namin yung rules, parehong araw. June 2 pa rin, kinonvene namin yung impeachment court. Inutusan ako bilang presiding officer na magpadala ng summons and a copy of the complaint sa Vice President. Meron po siyang 10 araw para sumagot mula sa pagkakatanggap. So kung pinadala po yan ng June 2, natanggap niya ng June 4, meron po siya hanggang June 14 para sumagot. Maaaring manghingi siya ng extension. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na, sa haba ng panahong ito na pareho sila nagmamadali at nagrereklamo, magkabilang panig, malamang hindi sila bibigyan ng extension dahil may sapat ng panahon para doon. Nag-ihandaan nila yan. Ang prosecution naman, bibigyan din ng 10 araw para mag-submit ng reply. Optional sa parte ng depensa ng nasasakdal na mag-submit ng rejoinder. Optional sa prosecution mag-submit ng sa rejoinder. Wala na pong mga period yon pero iintayin namin matanggap lahat yon bago kami makapag-schedule ng pre-trial. Pag na-schedule po yung pre-trial, nakalagay sa Rules of Court, it shall not be scheduled later than 30 calendar days from the time the last pleading was filed. Whether rejoinder, surrejoinder, ad cautela pleading, hintayin po namin yon. Tapos pag-set po namin ng pre-trial, doon pa lang po mag-uusap yung magkabilang panig. O ito, inaamin na namin. Ito, hindi namin inaamin. Kailangan yung patunayan. Ito, sige na, okay na yan. Ito, hindi pwede. Okay. O ito yung mga ebidensya namin. Ito yung judicial affidavits. Yan na yung magsisilbing direct examination ng testigo mula sa magkabilang panig. So sa trial, ang gagawin na lamang, i-identify ng testigo ng magkabilang panig yung kanilang judicial affidavit. Yan ay magbubuo ng direct examination. At ang gagawin na lamang ay cross-examination ng kabilang panig. Mas mapapabilis niya ng trial, Ami, kung susundan namin yung prosesong yan. At malamang susundan namin ang prosesong yan na nakatalaga sa ilalim ng rules of court. Kaya nga ilang beses ko nang sinasabi, mula na magsimula ito sa bagong kongreso, sabihin na natin magre-resume kaming July 28, simulan namin ng July 29 yan o July 30, matagal na siguro ang 2 buwan. Kung Lunes hanggang Webes kami mag-trial para matapos ang paglilitis. Of course, this without prejudice to any newly discovered evidence that either party can produce provided they can prove na noong mga panahong nagbe-pre-trial kami, hindi ito accessible o available sa kanila. 2 months lang medyo mabilis yun Kasi considering Yung kay dating Chief Justice Corona ay inabot 4. ng 4 na buwan. Pero wala pang judicial affidavits yun, Mamami. Okay. At mahaba-haba yung aming session doon. Yung session namin sa July 28, tatagal yun hanggang October. So matagal-tagal yung session na yun. So inaasahan ko at least at worst case bago po kami mag-adjourn ng October, bago namin simulang talakay na naman yung budget ng 2026, tapos na rin po sana dapat yung impeachment trial. So, uunahin niyo yung impeachment. Ano yan? Whole day ba yung trial, yung iniisip ninyo? One whole day ba yan?
Ang isa-suggest ko po sa aking mga kasamahan ay half day lamang. At mas gusto ko sana umaga yung trial at hapon yung session namin, tulad ng dati. So, kaya siya in 2 months, half day lang kaya yon. Kung ganyang meron ng parang pre-trial. Yung pre-trial po, magaganap po lahat yan bago kami mag-convene sa 20th Congress. Kung papahintulutan ng Senado, yan sa rules namin. Kasi kaya nga tinawag na pre-trial eh. Hindi pa naman po trial eh. Di ba? Trial shall Yes. forthwith proceed. Pre-trial po lahat ito. At inaamin naman din po ni Senator Coco na yung sagutan pa lang, June 30 na. Hindi ba yung binilang ko kanina, 10 days, 10 days, 14 days para masumagot yung nasakdal. 10 days uli, edi June 26 na po yun. Hindi pa tapos yung sagutan nila, wala pang pre-trial. E de kailan pa po yung trial? I define trial to mean reception of evidence, admission of evidence already to form part of the case. Everything before that is pre-trial. I know, of course, hindi ka pwedeng magsabi pa kung ano man yung judgment mo, no? Pero kung sakasakali lang, hindi, kasi may mga speculation na ngayon, not about the trial, pero kung sakasakali lang daw na matanggal si Vice President Sara, syempre pipili si President Marcos ng kapalit na Vice President and you will be among the possible choices. Kung sakasakali, okay lang ba sa inyo? Kasi tinatanong ko lang dahil alam naman natin ang role ng Vice Presidente sa Pilipinas, spare tire yan eh. Unless nga, nung pag-uumpisa ng unit team, syempre close na close sila noon eh. Pero generally, yun ang nakikita natin. Payag ba kayo from Senate President to VP? Hindi. Una, iklaro natin yung batas. Hindi porkit number 3 ako sa ika nga line of succession. You will be one of the choices. That's an unfair question because the entire Congress above the age of 40 and all of the senators can be a choice of the president. I am simply one of them. But if you ask me, I am not interested and it would be not good to look at. Kung magpapasa kami laban halimbawa sa kanya at tapos isa sa amin ang papalit, siguro it would be more prudent for those who voted to if at all remove the vice president to decline any such offer or nomination. Simula nung final yung articles of impeachment sa Senate, nagkausap na ba kayo ni President Marcos? Kahit pabiro lang, alam ko naman magkakaibigan kayo. Kahit in a joking, wala. Hindi kami ganun ka-close. Hindi kami ganun ka-close ni Pangulo. Pero nagkausap na kami dahil nakita kami sa state luncheon para sa Cambodian Prime Minister, kung hindi ako nagkakamali. Yes. I think about a week or 2 weeks ago, but we did not talk about this. In fact, we only exchanged pleasantries given the fact that it was a state luncheon in honor of the Cambodian Prime Minister. No jokes about fortuit, yung mga ganon-ganon. None. I think it was but proper that we didn't talk about anything, not only because of the impeachment, but also because we were hosting, the Philippine government was hosting a state luncheon for a dignitary and a visitor from Cambodia. What about Speaker Martin Romualdez? Wala bang, on his part, wala din bang any message of urgency na, oy, bilis-bilisan nyo naman? Wala bang ganon? Well, kung hindi kami ganun ka-close ng Pangulo, lalo kaming hindi close ni Speaker. Nakita kami kagabi, Ma'am Ami, sa Japanese Embassy affair. Kaugnay ng birthday ng Emperor ng Japan. Pero nagkamayan at nagbatian lang din kami dahil marami din namang tao. Wala kami pagkakataon din mag-usap o pag-usapan yan. To be fair to the Speaker, wala rin naman siyang binanggit na kahit pabiro na, hoy, ano ba? Wala naman gano'n. I know you're used to pressure, politiko eh. And Senate President, of course, alam naman namin yan. Pero sa nakikita namin ngayon, parang ang lakas-lakas ng pressure on you in specifically. Hindi nyo ba pinag-uusapan? Siyempre, tatanungin ko rin, kumusta si Mrs. si Heart Evangelista? Wala ba sinasabi sa'yo na nasosobrahan ka na yata, baka gusto natin mag-relax or something like that? Wala bang ganon? Actually, yung pressure na binabanggit mo, Ma'am Ami, quite frankly, I don't feel it. In fact, whatever, I was interviewed the other day, they were talking about clamor and pressure. Sabi ko, anong clamor at pressure? Dahil may sumulat daw na mag-trial na kami. Sabi ko, 3 yung sumulat.
May nagkaso na raw. Oo, isa. I don't, asan yung clamor at pressure, and when you know for a fact that what you're doing is right in accordance with law, what choice do I have? Kahit anong kanta, sayaw, talon o sigaw, ni naman, yan yung tinatalaga ng batas. Hindi naman para sa akin na baguhin yun dahil may tatlong sumigaw o tatlong kumanta o isandang nagrally o 1,000 nagrally. Hindi kayang baguhin nun kung ano ang batas at kung ano ang tama at dapat. Obviously, you cannot prejudge, no? Dahil ikaw yung mag-preside dyan eh. Well, not only me, all the senators cannot prejudge for one simple reason. We haven't seen any piece of evidence yet. We may have heard about it on TV or in the hearings of the House, but until and unless it is presented in the impeachment court and admitted by the court, dun lamang pwedeng pagbatayan yung magiging desisyon namin. Hindi ko anumang narinig o nakita na namin. Dahil baka yung narinig at nakita namin pagdating ng panahon na mamami, desisyon na ng impeachment court to be inadmissible. At hindi namin pwedeng ibase rin yung desisyon namin. So sa ngayon, sa totoo lang, wala pa po kaming nakikitang ebidensya na admissible sa korte para ibase yung aming pasya to convict man or to acquit. Paano yung ano? Kasi yung iba nagsasabi, yung iba daw na senators, nakapagsalita na sila dyan na kahit ano daw mangyari, hindi sila magbo-vote for the ouster by impeachment. Yung iba sinasabi, nagpi-prejudge na yon. Kailangan ba mag-inhibit sa mga yan? Well, sila ang dapat sumagot sa tanong na yan at magpaliwanag sa publiko. Pangalawa, kung tatanungin mo ako sa proseso ng inhibition, ito ay voluntary act at voluntary process. Hindi po ito pwedeng pagbotohan ng impeachment court na, hoy, ikaw, nag-prejudge ka na, umalis ka rito, mag-inhibit ka. Hindi pwede yun. Pangatlo, yung mga nagsasalita na naririnig ko, Ma'am Ami, ay tila pumapabor naman kay VP Sara. So, mag-inhibit man sila o hindi, pareho naman ang bilang nun. Dahil pag hindi sila bumoto, o bumoto sila for acquittal, or mag-abstain sila, o mag-absent sila, pareho lang po ang epekto nun. Dahil ang bibilangin sa isang impeachment complaint ay 2/3 vote against the respondent. So yung hindi boboto dahil nag-absent, nagkasakit, nag-inhibit, o nag-no, pare-pareho lang po ang bilang nun. Okay, hindi pa po natatapos yung argumentong yan. Palagay ko, etong araw na to, magkakaroon na naman ng panibago. But anyway, thank you for your time, Senate President. Alam ko, busy-busy ka at marami ring magtatanong sa'yo kung ano-ano. Thank you for appearing on Truth on the Line. Likewise, Ma'am Ami, thank you sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa pagkakataon. Thank you for tuning in to Truth on the Line. I am Ami Pamintuan, delivering stories that matter and news with integrity. Only truth shall prevail. Until the next episode.